Good morning everyone! Shout out sa inyo. Ang ganda ng sikat ng araw. So for today's video, solo lang ako na magtatanim ng kamote. Kasi may trabaho yung aking mama. Tapos sila kuya ko naman ay tinapos yung kanilang ginagawang pader. Silang tatlo ng kapatid ko at kasama nila si Papa at si Uncle Danilo. So ngayon, ako lang mag-isa dito sa ilalim ng araw. Yan, papunta na ako dun sa dulo ng aming tinatanim na kamote kahapon na hindi pa natapos. So diba, kita nyo naman grabe yung init ng araw ngayong araw na ito. Pero okay lang yan. Hindi ko pinoproblema yan. Ang importante, mayroong sikat ang araw at hindi umuulan. Kasi pag once umulan, ay nako, hindi na tayo makapagtanim ng kamote. Kita nyo naman yung outfit ko, diba? Kailangan kong balutin yung aking ulo ng isang damit dahil nga sa sikat ng araw, masakit siya pag tumama sa ating skin. Kaya, ganyan yung aking outfit dyan. So, ang gagawin ko una ay kukunin ko muna yung mga tangkay ng kamote at ilalagay ko dyan sa taniman. Tigda 2 pares yan bawat tangkay ng kamote para sure na mabuhay at sure na din na balang araw ay magkakaroon siya ng laman at meron tayong maha-harvest after 4 months. So, dahil nandito ako sa probinsya at hindi naman pwede na pahiga-higa lang ako sa bahay, sa loob ng aming bahay, kailangan gagalaw din ako syempre para hindi naman masayang yung panahon na nandito ako. Kaya ayan, kasama ko dyan yung manok ng aking papa. Ayan, naghahanap buhay din siya kagaya ko. Naghahanap siya ng bulati or kung ano man na pwede niya makain dyan sa lupa. Kung minsan naman ay yung laman ng kamote, yun ang kinakain nila kapag ito ay kanilang nakita. At may mga tira-tira kasi dyan na kamote, lalo na pag inararo yan. Meron dyan talaga, hindi pwedeng walang kamote kasi nga pinagtaniman na rin yan nila mama ko ng kamote. So yan guys, bali yung 2 plat na yan ang pinaglagyan ko na rin ng tangkay ng kamote. Pinagsabay-sabay ko na kasi ako lang naman mag-isa para mas mabilis akong matapos, para hindi ako abutan ng tanghali dyan. So bali nagsimula pala ako magtanim ng kamote is 7:30 and then natapos ako 9:40. O diba, hindi ako inabot ng tanghali masyado. Sakto rin naman kasi nung nangalahati na ako, yung araw na kisama rin sa akin, hindi siya ganun kainit kanina talaga. Kasi siguro iniisip niya kawawa naman tong nagtatanim ng kamote. Medyo bawas-bawasan natin muna yung sikat ng araw kasi nga masakit yung sikat ng araw. Hindi na kasi tulad noon guys, yung araw na kahit mataas na yung oras, yung araw ay hindi pa siya ganun kasakit pag tumama sa skin natin. Pero ngayon guys, kahit na maaga pa, kahit mga bandang alas 6, alas 7, ganun, yung araw pag tumama sa skin mo, ang sakit-sakit na guys. Kaya pag kayo ay magtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw, siguraduhin nyo na maglagay kayo ng sunblock kung meron naman kayong pambiling sunblock, o di kaya magsuot kayo ng jacket tapos magsombrero kayo para hindi naman kayo ganun kasunog sa araw. Kasi nga iba na ang araw ngayon, di tulad noon na ganun ka hindi tulad noon na hindi siya ganun kasakit pag tumama sa inyong balat. Ayan, diba? Tapos yung tangkay pa ng kamote na pinaglagay ko, nagtanda hulog-hulog pa, kaya pinulot ko na naman para ating ilalagay ulit syempre sa taniman. Kaya ganyan, tuloy-tuloy lang natin. So fast forward muna natin guys itong ating video. Tsaka nakakatuwa guys, no, kapag nagtrabaho ka, yun talagang porsigido ka na gawin mo talagang isang bagay. Mabilis mo siyang matapos na walang pag-aalinlangan.
So, dyan sa part na yan natutuwa ako kasi habang naglalagay ako ng tangkay ng kamuti, nakikita ko yung aming mga alagang manok, alagang pato ni Papa na naghahanap buhay din dyan sa inaararo ng aking kapatid kahapon. Naghahanap din sila ng kanilang matutuka. Parang kinukulangan sila sa kinakain nilang feeds na binibigay nila mama at papa tuwing umaga at hapon. Kaya every time talaga na kapag may nag-araro, di talaga masero na meron kang makikitang manok na sumusunod-sunod sa iyo, manok or pato, ganyan. Basta meron ka ring alagang manok at saka pato at saka halo-halo yung maririnig mo guys, no? Pag nasa bundok ka, maririnig mo yung huni ng ibon, huni ng uwak. Yung uwak kasi, yun naman yung naghahanap ng mga batang sisiyo para kanilang dagitin. Ano bang tawag sa Tagalog yan? Parang inaano nila ba? Tinatangay ganun. Dati kasi, nung nasa itaas pa kami nakatira talaga, ay nako, tinatangay nila yung sisiyo ng aming manok. Kaya galit na galit yung papa ko pag once ng itlog yung manok namin, tapos napisa na yung itlog. Tinatangay na mga uwak yan. Kaya nagugulat na lang kami, pagdating ng hapon, wala na, hindi na bumabalik yung sisiyo kasama yung kanyang nanay. Yung nanay na lang ang bumalik, wala na yung kanyang anak. Yun pala kasi nga, tinatangay ng mga uwak. So, yun guys, kita nyo yung saging ng papa ko medyo makapal-kapal na yung damo kasi nga mga busy sila, hindi nila gaano matrabaho. Pero sigurado naman ako pag once natapos na yung isa nilang trabaho, pag may bakanting oras naman sila, yun, hindi naman nila pinapabayaan, as in nagdadamo rin sila. Kahit nga na alam kong pagod na yung kanilang katawan, pero syempre kailangan pa rin mag-makeup, kailangan pa rin magsyaga kasi nga nasa probinsya lang naman tayo nakatira, diba? And then syempre kailangan din maglaan din talaga ng time para sa sarili, yung makapag-relax ka, hindi lang puro trabaho, diba? So kumbaga kailangan mo pa rin ng time and freedom, ika nga. Syempre English dyan, pero sa pagtatrabaho talaga ng guys, ito katulad itong ginagawa ko, hindi talaga maiwasan na hindi ka makagat ng langga, makaapak ng matulis na damo. Kanina talaga guys, grabe, parang araw-araw yata, perfect yata ako sa attendance ng langgam. Lagi talaga akong merong nahuhukay na langgam, yung lupa na may langgam, at saka yung langgam is yung kulay pula pa. Ay naku, hindi mo talagang may iwasang hindi mo masabing agay jud guys, agay talaga kasi grabe ang sakit talaga ng kagat ng pulang langgam. Ay iwan ko ba, di tulad nung yung itim na langgam na yung maliliit lang, yung tinatawag sa atin sa Bisaya na sulom, yun hindi naman nangangagat yun. Kaso nga lang, pag yun naman ang dumapo sa'yo, ang anghang kasi umaano agad sa mukha yun kaya ingat-ingat na lang pag tayo'y nagpa-farm, syempre. Pero ang ganda talaga ng sikat ng araw guys. Ayan, kita nyo, nilipat ko na naman kasi dito na naman ako sa kabilang side maglalagay ng tangkay ng kamote. Ayan, so ang sarap ng hangin, presko. Ayan, ang kagandahan talaga dito sa bundok kasi wala kang maamoy na masangsang na amoy tulad sa city na halo-halo yung amoy ng basura na maamoy mo. Dito talaga sa probinsya yun, presko yung hangin. Sana nga merong duyan na pwede ko ilagay dito sa ilalim ng puno sana, kasi para bandang hapon pwede mag-relax dyan, magduyan-duyan ba, ganon. Ay nako, pero yan, sipagan pa natin para habang tumatagal, parami naman yung ating naitanim at parami naman yung ating aanihin balang araw. So ayan, nag-stretch muna. Ayan, diba? So ayan, nandito naman tayo. So itong time na to ay magsisimula na akong magtanim ng kamote. So ito na yung part guys na lagi akong kinakagat ng langgam na pula. As in, ang sakit-sakit talaga guys. Hindi mo talaga may iwasan na hindi mo masabing agay, naipit ko da, gimikos-mikos jud ko sa amigas ana. So dito sa part na ito guys, bali yung tatlong hilera na yan na kamote, pero sabay-sabay ko na yan siyang itanim guys, para syempre dahil ako lang naman mag-isa, para mas mabilis ko ngang matapos, diba? So fast forward natin guys.
At least guys, sa part na ito, kahit na umuwi ako dito sa aming probinsya, gawa nga na namatayan kami, diba? Mayroon din akong na-achieve kahit nandito ako sa probinsya namin. Meron din akong natapos, ika nga. Meron akong mamimiss pag uwi ko sa Manila. Itong pagtatanim nga ng kamote, ayan. At yung bata pala na nakikita niyo sa aking likuran ay anak pala yan ng aking first cousin na si Geraldine Sumalinog. Natawa ako sa kanya kasi sabi niya sa akin kanina, Tita, merong eroplano. Akala ko naman talaga eroplano. So pagtingala ko, yun pala yun. Nakita ko ay uwak. Akala ng bata, yun ay isang eroplano. Nakakatuwa lang kasi syempre itong batang to, kahit saan man ako magpunta, or di kaya yung lola ko, yung mga kapatid ko, sunod siya ng sunod. Lagi kang kinakausap, sabi niya, tita, nasaan na po si Tita Gina? Sabi ko, nasa Davao na, umuwi na siya, pero nitong Friday, babalik naman yun dito si Tita Gina mo. So, sabi ko, umuwi ka sa inyo, huwag kang maglaro ng lupa, kasi nga, pag narumihan ka na naman, magagalit yung mama mo sa iyo. Sabi naman niya, tutulong ako tita sa pagtanim ng kamote. Sabi ko, hindi pwede kasi bata ka pa. Sabi ko, bilisan mong lumaki para balang araw marunong ka na rin magtanim ng kamote. Pwede mo nang tulungan ng mama at papa mo. So ayan nga guys, ginagawa niya, nagpupuk-puk-puk siya dyan sa gilid kasi nga naiinip, ayaw niyang umuwi ng bahay, ayaw niya iwanan. Tapos naitanong ko pala sa kanya kung si Lola kumain na ba. Sabi niya, opo. Sabi ko, anong ulam ni Lola? Sabi niya, alamang. Totoo nga guys na alamang kasi nga wala pa kaming ulam na naihahanda kasi nga mga busy lahat. So ako kasi ito nga, inuna ko itong pagtatanim ng kamote para hindi naabutan ng tanghali, at least tapos ng kamote na may tanim, diba? Tapos ito si Stephen naman, natatawa ako kasi nga tinatanong niya ako, Tita, nasaan po yung kalabaw? Sabi ko, ang kalabaw nandun na sa damuhan. Inilagay na dun sa damuhan para makakain naman siya. Tapos tanong na naman siya sa akin, nasaan daw si Lolo Victor? Si Lolo Victor is yung papa ko po guys. Hinahanap din niya kasi alam nyo guys, pag andito yung papa ko, natatakot yun siya kasi yung papa ko talaga simulat sa pulpa. Pag nakakita yan ng bata, mahilig yan magbiro. Sinasabihan niya kasi ito si Stephen na, halika, tutuliin na kita. Syempre itong bata takot. Pag nakita niya si Papa na nandyan si Papa sa labas ng pintuan, ay nako, huwag mong asahan na dadaan niya si Stephen dyan. Ang gagawin niyan, iikot yan sa kabilang pintuan, lulusot. Para iiwasan niya si Papa ko, ganun siya. So yan nga guys, diba nakita niyo? Tatlong hilera yung pinagsabay-sabay kong itanim para syempre mabilis tayong matapos. At may time pa dyan guys, tumutuwad na ako para mabinat yung paa ko ba, kasi nararamdaman ko masakit na yung tuhod ko kasi nga simula nang dumating ako parang wala yata akong pahinga, parang straight yata ako nagtatanim ng kamote, ganon. So kahit na mag-isa lang ako, pero nag-i-enjoy pa rin ako. Pero yun nga guys, nakapag-decide ako na yung chinilas ko, iwanan ko na lang. Kasi habang tumatagal guys, naiipon yung lupa, dumidikit sa chinilas. Parang bumibigat na rin siya. So parang nahihirapan na akong bitbitin kasi mabigat nga kasi dumadami na yung lupa. So itong manok na to na itim, ang sarap-sarap hulihin para katayin kasi sunod ng sunod sa akin So yun guys, tumutuwad na ako. Tapos yan, kailangan natin bilis-bilisan yan. Tumutuwad-tuwad na ako dyan kasi nga ang sakit-sakit na ng tuhod ko. Ito kasi yung pagtatanim ng kamote guys, pakiramdam ko sobra-sobra na yung pag-squat ko. Pakiramdam ko lumaki na yung pet ko ng husto kasi nga ganyan nga diba? Palagi ka nakasquat pag nagtatanim ka ng kamote. Kaya kailangan talaga sanay ka sa ganitong gawain kasi pag hindi, ay nako, huwag mo na subukan. Sigurado hindi ka pa mangalahati sa loob ng 1 oras, pagod na pagod ka na. At siguradong hindi mo kakayan at hindi mo matatapos ang ganitong gawain. Kaya stay put ka lang dyan. At syempre bago kayo magtanim ng kamote, mag-stretching muna kayo para hindi kayo mangalay, hindi kayo mangangawit. Yun, diba? So malapit na rin ako matapos sa wakas guys. Malapit na akong umabot sa dulo itong kamote.
Hopefully, sana balang araw, kung pala rin, makauwi din ako balang araw sa buwan ng February kasi ito yung kabuuan nitong kamote na to na pwede na siyang harvestin, no? Yung pinakaunang harvest talaga nito is buwan ng February. So, sana itong kamote na to ay pagpalain ni Lord, bigyan ng maraming laman para at least maraming ma-harvest sila mama ko balang araw at medyo malaki yung kita, diba? Pagkakalam ko kasi guys, yung kamote hina-harvest siya bali 3 beses yata guys, kung di ako nagkakamali ha. Parang pang-apat na yung pag time na aarohin na yung lupa, ganun. So yan guys, konti na lang, malapit din ako matapos talaga, kaya kunting syaga pa maaabot na natin yung pinakadulo-dulo nitong kamote. Pero hindi lang yan dyan guys, di ba meron kaming hindi natapos, yung nakita nyo sa pinakaunang video, meron dong 2 hilera pa na kinulang, hindi natapos kahapon kasi nga kinulang yung aming tangkay ng kamote na nakuha ko kahapon. Kaya after noon, nanguha pa kami ni mama ng tangkay doon sa pinakadulo nitong pinagtaniman ko, pero hindi pa rin sapat, kaya dinagdagan ko pa siya kanina din bago ko tuluyang itinanim ulit tong mga kamote, para naman at least, diba, syempre para hindi kulangin, para sakto lang, kasi sayang naman din kung hindi mo siya tatapusin at paabutin mo pa ng ilang oras pa bago mo siya itanim ulit. So yan guys, nakita nyo medyo mahangin, diba, nakikita nyo gumagalaw yung dahon ng aming saging, kaya napaka-presko talaga dito sa bundok guys. Ayan, dumami na yung mga manok na sunod ng sunod sa akin, naghahanap buhay din sila, ganyan, kagaya ko. Pero kahit naman na mahirap lang kami guys, proud pa rin ako na kung sino yung mga naging magulang ko, mga kapatid ko, ganun. Kasi nga ramdam namin na mahal na mahal namin yung isa't isa, kumbaga nagtutulungan kami, ganun kami sa aming pamilya. Hindi kami nag-aaway, ganun, may away man, pero hindi talaga ganun na sobrang tagal na hindi kayo magkakabati. Kumbaga tampuhan lang ba, ganun. Normal naman siguro talaga yun sa pamilya na magkakaroon ng tampuhan, pero hindi talaga tulad sa iba na as in away na talaga. So itong part na to guys, nahulog yung cellphone ko gawa ng nilaglag ng manok pala. So ikakat natin yan, no. So ito guys, konting-konti na lang, kumbaga nandito na ako sa kabilang block, yung 2 hilera na hindi natapos kahapon. So ito na yung tinatapos ko ngayon, at dyan pala na part na yan guys, kinagat na naman ako ng langgam, yung pulang langgam talaga as in, at masasabi mo talagang agay.